Ito pala. Opo. Hello, sound check. Testing mic 1, 2, 3. Sound check. Test. 1, 2, 3. Sound check. Sound check. Testing mic 1, 2. Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Today is a wonderful Sunday morning. Mahalumigmig na ang hangin. Amen? Medyo masarap ng matulog. Pero purihin ng Diyos, tayo ay nagising pa rin na merong kalakasan at merong oportunidad na muli na magsama-sama upang sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome din po sa ating mga kasama via online. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya ho sa atin. So nalalapit na ang isa sa mga main event ng ating month of November, ang Youth Conference. That is November 27. Muli, inaanyayahan po ang mga kapatiran na una, ipag-pray. Pangalawa, suportahan. We can use our green envelopes para suportahan ho yung mga gastusin ho dyan sa ating Youth Conference. And then also, kung kayo ay available sa November 27, that's a Monday. That's a holiday, walang pasok. At kung gusto nyo hong mag-serve sa ating mga kabataan, inaasahan natin between 80 to 100, maybe a little bit more than 100 na mga young people from different churches na madarating ho dito. At kung gusto nyo hong makasama sa pagsaserve sa kanila, please sign up po doon sa ating sign up sheet doon sa likuran. At kailangan din ho namin yung bilang ng mga pupunta rito tutulong sapagkat syempre ipaghahandahin ho namin kayo ng makakain naman. Isama ho kayo doon sa bilang. So okay, so yun ho ang ilan sa mga announcements. Uulitin ho natin yan mamaya and I hope we are excited at talaga hong napaka-biyaya at napakabuti ng Panginoon sa atin. And we will be concluding our study today sa 5 solas of the Reformation, and that will be Soli Deo Gloria. Yun yung kahuli-hulihan. So bago yan, excited si Brother Paul. Pero bago yan, tayo ho muna ay umawit. Awitin natin ang books of the Bible. And I hope kahit na madalas nakatingin na lang tayo dun sa ating screen, na naalala pa rin natin yung pagkakasunod-sunod ng 66 books of the Bible na ibinigay ng Panginoon sa atin. Tumayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel,
Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipo na pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. We've been singing that Books of the Bible song for quite a while now. Ano ho? At matagal-tagal na natin inaawit. Nasaan na yung remote, Brother Tristan? Ha? Nasa? Ay. Okay. Pasensya na po. Lagay lang ho natin dun sa ating lesson. And as I've said, sa biyaya ho ng Panginoon, we will be concluding our lesson about the 5 solas of the Reformation. And saktong-sakto, actually hindi ko ho sinadya ho yan, na umabot tayo, nilagpasan natin, noong October 21st, ang 506th anniversary ng Reformation, kung saan ipinako ni Martin Luther yung kanyang tinatawag na 95 Theses doon sa pintuan ng Wittenberg Palace Church sa Germany, at yun ang ginamit ng Diyos upang sumiklab ang tinatawag na Reformation, at talagang nahandoon ang pagkikilos ng Panginoon, at nahandoon din sa providensya ng Diyos yung printing press, so yung mga sulatin ni Martin Luther na imprenta, at nagkaroon ng wide circulation at nabuksan ang mata ng marami na oo nga, yung dominant religion on that time, which is the Roman Catholic Church, ay malayo sa tinuturo ng salita ng Panginoon. At narito, atin hong pinag-aaralan yung 5 katotohanan na naging gabay, na lumabas at naging matinding gabay ng mga mananampalataya, mga mangangaral ng salita ng Diyos nung time na yun. And ito rin ang magiging at patuloy na gabay ng church natin. Not just because gusto natin at gusto nating maging in sa mga Latin phrases na sola scriptura, sola gratia, soli Deo gloria. No. But because this is, as we have studied, and I hope malinaw sa atin, this is biblical. Dahil ito ang tinuturo ng salita ng Diyos. Before we go on sa ating lesson, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka at pinapasalamatan ka. As we have sang the 66 books of the Bible, salamat, O Diyos, na hindi mo kami pinabayaan na walang gabay at basihan ng aming pananampalataya. Salamat sa iyong salita, ang Biblia, na kung saan naaari namin itong tignan, basahin, pag-aralan, pagbulayan, upang maging liwanag, upang maging basihan, upang maging tungtungan namin sa pananampalataya at otoridad namin sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano at bilang iyong iglesia. Lord, dalangin po namin as we pursue to obey your word. Ang sabi mo sa amin ay kami ay lalo pang lumalim, lumago sa pananampalataya, sa kaalaman, sa pagmamahal, sa pagsunod sa iyo. Nawa pagpalain mo ang aming pag-aaral ngayon at ikaw po ang maluwalhati. Lord, saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan, maging ang mga bagay na hindi namin pansin, na maaaring nasabi, nagawa o naisip man lang namin na hiwalay sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon. At Lord, aming hinihingi ngayon ang iyong biyaya, sapagkat hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. At sa lahat ng ito, ikaw lamang ang maitaas, sapagkat sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So medyo magiging mabilis lamang ho yung ating review. Una natin pinag-aralan, the very foundation, which is sola scriptura, ng ibig sabihin, scripture alone. And as we have looked at, sad to say, historically speaking, pagdating sa Roman Catholic, hindi ito paninira. Ito'y totoo lamang. At pag binasa nyo ho ang mga opisyal na doktrina, nakasulat na doktrina ng Roman Catholic Church, hindi sila nakatungtong sa Biblia lang.
Sa Roman Catholic Church, it's Bible and traditions. Nakita ho natin yan, pinag-aralan natin yan. But we believe in sola scriptura, na ang ibig sabihin, ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na otoridad natin. Hindi ang Bible lang ang otoridad, kundi ito ang pangunahin sapagkat ang Diyos ay naglagay din ng ibang mga otoridad. Otoridad ng magulang, otoridad ng gobyerno, ng lupa, otoridad sa loob ng church. Nandiyan ang mga pastor na nilagay ng Panginoon. All of those are authorities, but all those authorities are under the supreme authority of the Word of God. Ano ho? So muli, gusto nating maging malinaw ho dyan. Kasi pag sinabi natin ang Bible lang ang otoridad ko, you're not being biblical. Sapagkat sa Bible, meron ding ibang otoridad na nilagay ang Diyos. Pero pinaka-supreme, ang supreme authority natin ay ang salita ng Diyos. Therefore, kung ang ibang mga otoridad ay humihiwalay sa Biblia, well, pwede tayo, ang dapat nating sundin ay ang salita ho ng Diyos. Scripture alone means that all truths, lahat ng katotohanan na kailangan natin para maligtas, para sambahin ng Diyos, mabuhay ng isang buhay na nakakaluwalhati sa Diyos, ay nasa salita ng Panginoon. That means we believe in the sufficiency. Sapat ang salita ng Diyos, hindi natin kailangan ng mga bulong. Yung iba, na naghinip ako, kinausan. No, hindi natin kailangan yun. Sapat ang salita ng Panginoon. Actually, kapag merong mangangaral na ang kanyang basihan ay yung panaginip niya, red flag yun. Yun ay mas mapanganib pa. Ano po? Number next, pinag-aralan natin, solus Christus. Dahil salita lamang ng Diyos ang ating otoridad at sang-ayon sa salita ng Diyos, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo lamang. Jesus Christ alone is our prophet, priest, and king. That is the threefold office ni Kristo. Ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa mga natapos ng gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin. Bertista, napansin ko lang, mukhang nakabukas ba yung mga aircon natin? Mukhang nakalimutan yatang buksan yung iba. Okay. So, paki-check lamang po. Dito sa bandang harapan. Sige. Yung pinaka, wag ho yan. Yung dito na lang sa Paki-off po ulit yun, Brother Carlo. Yung binuksan nyo na isa. May ho yan. May diferensya. Okay. Ayan. Jesus Christ alone is our prophet, priest, and king. At ang kaligtasan natin ay nakatanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin. Inuulit natin ito, ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang sa natapos ng gawa ni Jesus. So hindi nakadepende ang ating kaligtasan sa gawa natin. Contrary sa paniniwala ng maraming tao na sila ay tatanggapin ng Diyos sa langit o makakarating sa langit base sa kanilang gawa. Kung sila ba'y mabait, sila ba'y nag-church, sila ba'y miyembro ng ganitong relihiyon, o sila ba'y nagbibigay, nakadepende sila sa kanilang gawa. That is contrary sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, nakadepende tayo sa ginawa ni Jesus sapagkat si Jesus ang tagapagligtas. Ang sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Maliwanag ho ang salita ni Kristo. Tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan at ang paghahandog ng kanyang sarili sa krus bilang kapalit natin ang sapat para maituring tayo matuwid sa harap ng Diyos, and if I may add, katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit tayo, anong pag-asa ng makasalanan para tanggapin ng Diyos? Sige nga, kabutihan niya, kulang. Relihiyon niya, kulang. Anong pag-asa ng makasalanan? Ang tanging pag-asa ng makasalanan ay yung perpektong buhay ni Jesus at yung ginawang pagbabayad ni Jesus. At yun ang ibinibilang sa atin kung kaya tayo ay dinideklarang matuwid ng Panginoon. And then, pinag-aralan natin sola gratia, that is grace alone. Ang Diyos ay walang obligasyon sa atin. Hindi obligado ang Diyos na iligtas tayo. And guess what? Listen po, hindi obligado ang Diyos na pagpalain tayo. Hindi. Kung merong obligasyon ng Diyos, ang obligasyon niya ito ang makatarungang parusa para sa mga kasalanan natin. Kaya nga, ang pagliligtas ng Diyos ay dahil lang sa kaluguran niyang gawin ito. So, hindi siya obligado. Ito lang ay kanyang minabuting gawin. Okay? Kinusa na gawin ng Panginoon sang-ayon sa kanyang mabuting kalooban.
Tanging biyaya lamang ng Diyos na ipinahayag sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at pagkilos ng banal na Espiritu upang tayo ay palayain sa pagkaalipin sa kasalanan at buksan ang ating mga puso upang manampalataya kay Jesus upang tayo ay maligtas at ampunin sa pamilya ng Panginoon. Lahat ng ito ay biyaya lamang ng Diyos. Biyaya ng Diyos na ibinigay niya si Jesus para magbayad ng ating mga kasalanan. Biyaya ng Diyos na binuksan niya ang ating mga mata para makita natin ang katotohanan. Biyaya lamang ng Diyos ang ating pagsampalataya sapagkat ito'y galing din sa Panginoon. At doon sa pamamagitan nito tayo ay naligtas. So lahat, from start to finish, it is all by the grace of God. And then lastly, pinag-aralan natin last Sunday, natapos natin faith alone, sola fide. Ang ibig sabihin, ang justification or ang gawa ng Diyos na kung saan dineklara niya tayong matuwid, dineklara niyang matuwid ang mga makasalanan dahil lang kay Kristo, Christ alone, batay lang sa kanyang biyaya, grace alone, at ito'y nagkakaroon ng pakinabang sa atin sa pamamagitan lang ng pananampalataya, faith alone. Walang ibang paraan para ang ginawa ni Jesus na kaligtasan ay magkaroon ng pakinabang o epekto sa makasalanan, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Isang mahalagang bagay na ating binigyang pansin, the means by which people in the Old Testament and in the New Testament got saved is the same. It's by faith. Sapagkat merong mga ilang katuruan dyan ho sa labas na ang kaligtasan daw sa lumang tipan ay by works. Ang kaligtasan sa bagong tipan ay by faith. Well, malinaw sa salita ng Diyos, that is not true. Ang kaligtasan from beginning to end is always by grace, through faith, through the Lord Jesus Christ. Nilinaw natin yan. Si Abraham, before the law, sangayon sa Romans chapter 4 verse 3, by grace through faith. Si David, under the law, Romans chapter 4 verse 6 to 8, by grace through faith. And us, in the New Testament, the church age, Romans chapter 4 verse 23 and 25, by grace through faith. So always throughout the whole scripture at hanggang sa hinaharap maging sa tribulation period, it is by grace through faith. At mamaya makikita natin bakit by grace through faith. Lalabas yan sa dulo. By faith alone, Romans chapter 3 verse 21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Dinidiinan ko ito lagi sapagkat mayroong mga nagsasabi na tinuturo daw ng lumang tipan ay para ibang paraan ng kaligtasan. Pero malinaw sa sinabi ni Pablo, now the righteousness of God without the law is manifested. Yun daw kaligtasan, yung katuwiran na galing sa Diyos, hiwalay sa pagsunod sa kautusan ay nahayag na. Mas nahayag lang ito sa bagong tipan, pero ang sabi ni Pablo, being witnessed by the law and the prophets. So hindi ito contrary sa lumang tipan. Ito actually yung pinapatotohanan ng lumang tipan. Verse 22, even the righteousness of God, yung katuwiran na galing sa Diyos, which is by faith of, at kung naalala nyo, meron tayong kapatid na nagtanong, ano ba yung faith of Jesus Christ? Pananampalataya ni Kristo? No. Pananampalataya na si Kristo ang object. Gaya ng statement na the fear of God. Hindi takot ng Diyos, kung hindi takot sa Diyos. Ang Diyos ang object ng ating fear. At ganoon din si Jesus ang object ng ating pananampalataya. Kanino daw? Unto all and upon all them that join the religion. No. Muli, maraming relihiyon, Iglesia ni Cristo, Mormon, Saksi, Dating Daan, kahit ang Roman Catholic sa kanilang official na doktrina, kailangan mong maging bahagi ng kanilang relihiyon para maligtas. No, it's unto all and upon all them that believe, not join a religion. For there is no difference. Walang pagkakaiba. Ano ba yung pagkakapareho natin? Verse 23 niyan ay, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Verse 27. Where is boasting then? Well, walang lugar ang kayabangan. It is excluded. By what law? Of works? No or nay. But by the law of faith. It is by faith. By faith.
Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. And again, the question that we always pose is this: are you of the same conclusion sang-ayon sa salita ng Diyos? Pareho ba ang conclusion mo? Pareho ba ang lundo that a man, ang isang taong makasalanan, ay dinideklarang matuwid ng Diyos by faith? Not by joining a group, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa paggawa ng mga ritual o sakramento, but by faith. So malinaw ang salita ng Diyos, sola fide. It is faith alone. Nahandoon ang hindi lamang basta alam mo ang ebanghelyo at agree ka sa ebanghelyo, kundi tumitiwala ka kay Kristo at sa ginawa niya. Yun lang ang pag-asa mo, yung ginawa ni Jesus. Si Jesus lang. At hindi ikaw, at hindi yung sarili mo o ibang mga bagay. Yun ang ibig sabihin ng tunay na pagsampalataya kay Kristo. So let me pose again that question. Ikaw na naririto ngayon, yun ba ang iyong pananampalataya? Ikaw ba ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil mabait ka at hindi kasing sama ng iba? Yes, maaaring aminado ka, Brother Paul, hindi perfecto, pero hindi naman ako ganun kasama. Mabait din naman, nagsisimba din naman. Or ang iyong tiwala ay na kay Kristo Jesus lamang. Oh, Brother Paul, kung wala si Jesus, sa impyerno ako. At si Jesus lang ang tanging pag-asa ko, yung ginawa niya, na binayaran niya ang aking mga kasalanan doon sa krus at sa ikatlong araw siya'y nabuhay muli. Kung kaya't ang isang makasalanang kagaya ko ay merong kaligtasan. It's by faith alone. So lastly, ang ating pag-aaral ngayong umaga ay isa ito, Soli Deo Gloria. Siguro nakikita niyo yan sa mga post sa Facebook. And minsan nakalagay SDG, yun yung acronym, Soli Deo Gloria. Ang ibig sabihin, glory to God alone. Glory to God alone. Now, let me pose this question. Why did God save sinners? Kung hindi obligado ang Diyos na magligtas, which is hindi siya obligado. Hindi siya obligado. Bakit siya nagligtas? Bakit siya nagligtas? Well, merong ilang mga mangangaral, merong ilang mga tagapagturo, at merong ilang mga nagpapakilalang Kristiyano na ito ang kanilang paniniwala. Una, some have suggested that God is somewhat lonely, therefore He created us and saved us when we fell into sin. Ang Diyos daw ay malungkot, wala siguro siyang makausap, so ginawa niya ang tao. Nahulog sa kasalanan ng tao, wala siyang makakasama, iniligtas niya ang tao. Yun namang iba, some suggested that because we are so valuable, being made in the image of God, the crown of God's creation, God had to save us. Masyado tayong mahalaga. Talagang nilikha tayo sa imahe ng Panginoon. We have studied that. At dahil ganung katindi, para bang ganito, pag nakakita ka ng benching ko sa lupa, minsan disregard, lalo na yung 5. Yung gumagamit 5 o kaya G's, centimos, nakikita ko na lang yun sa mga department store. Sinusukli nila. Pero pag nakakita ka ng G's, centimos, walang halaga. Hindi mo binibigyan pansin madalas. Pero nakakita ka ng 1,000, maniwala ka kahit ang dami mong buhat, punong-puno yung kamay mo, punong-puno yung kamay mo, at pagod na kapag, 1,000! Anong gagawin mo? Teka muna. Yeah. Masyadong mahalaga para hindi mo pansinin. At merong mga tao, merong mga mangangaral, ang tingin nila sa tao masyadong mahalaga para hindi iligtas ng Diyos. Or meron din naman ang tingin nila, at actually narinig ko ito sa isang sikat na pastor, some had even said that God loved us more than His only begotten Son. At ang kanyang logic ay ito, He was willing to sacrifice Jesus for us. Doon tayo kahalaga sa Diyos. Actually, mas mahal tayo ng Diyos kaysa kay Jesus. Kasi sinakripisyo niya si Jesus para sa atin. Ayan. Merong muli, hindi ito likhang isip, ito ay actually particularly yung huling dalawa, narinig ko mula sa ilang mga mangangaral. These are all false and blasphemous ideas. Lahat ng ito ay mali. Hindi malungkot ang Diyos. Kung malungkot ang Diyos, hindi siya perpekto. At kung hindi siya perpekto, hindi siya Diyos.
Ang Diyos ay kontento, kumpleto at perpekto sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan lumikha para isatisfy ang kakulangan sa kanya. Lahat ng ito ay blasphemous ideas. The constant answer by the Scripture. Ano ang sagot ng Biblia? Bakit siya nagligtas? The constant answer by the Scripture is that God saved sinners so that He may be glorified. Siya'y nagligtas ng mga makasalanan upang siya ay maluwalhati. Upang ma-display yung kanyang biyaya at yung kanyang wisdom at yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pagmamahal at sa pamamagitan nito maluwalhati ang kanyang pangalan. Romans chapter 11 verse 36, for of Him, galing sa Kanya, through Him, sa pamamagitan niya, and to Him, patungo o para sa Kanya. At yung word na Him dyan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Galing sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at para sa Diyos, ang alin? Are all things. I'm sorry, kung ikaw ay naririto at tingin mo ang mundo ay umiikot sa iyo, sorry. No. Ito'y umiikot sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. So makita mo rito na ang pinakamahalaga ay hindi tayo, kundi ang Diyos. At lahat ng ito ay ginawa ng Diyos for of Him, through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Ginawa ng lahat ng ito upang ang kaluwalhatian ay mapasa Kanya magpakailan paman. At ang sagot ng mga mananampalataya, Amen. Siya nawa. Totoo yan. Agree ako dyan. Yun ang ibig sabihin ng Amen. 1 Corinthians 1:26, ang sabi, for ye see your calling, brethren. Let's look at some scriptures. For you see your calling, brethren. Again, yung calling is salvific. Tinawag tayo ng Diyos sa kaligtasan. How that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Hindi marami. Hindi wala, pero hindi marami. Hindi marami sa mga tanyag, hindi marami sa mga makapangyarihan, hindi marami sa mayayaman ng sanlibutan ang tinawag ng Diyos para maligtas. Verse 27, but God hath what? Chosen. At yung iba, allergic sa salita na yan. Ayaw nila na ang Diyos ay pumipili. Pero malinaw, ang Diyos ay pumili. But God hath chosen what? The foolish things of the world to confound the wise, para hiyain yung kamangmangan ng sanlibutan, para hiyain yung mga marurunong ng sanlibutan. God has chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty, and the base things of the world, and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught the things that are. Pinili ng Diyos yung mga sa mata ng tao, mababa, maliit, kahiya-hiya, walang kwenta, para ipahiya ang karunungan at kaparaanan ng tao. Verse 29, bakit daw? That no flesh should glory in His presence. Sa presensya ng Diyos, walang taong magmamalaki. Wala. Hindi uubra. Walang isang kudlit man ng kayabangan sa langit. Verse 30. In contrast to that glorying of man, but of Him, dahil daw sa Diyos, are ye in Christ Jesus. Napakalino ng verse 30. Kung ikaw ngayon ay Kristiyano, yes, salamat sa Diyos sa ginamit niya para ang ebanghelyo yung makarating sa iyo, sa pastoro, mangangaral, isang Kristiyano nagbahagi sa iyo ng ebanghelyo. Purihin ang Panginoon. Pero ang pinaka at dahilan, bakit ka na kay Kristo ngayon? But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Verse 31, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord.
Walang pwedeng magmayabang sa presensya ng Diyos. At kung sakali mang magmamayabang tayo, ang pagmamayabang natin ay ang Diyos. Ang itataas natin ay ang Diyos. Dahil ang tanging dahilan, kaya tayo ay ligtas, kaya tayo ay na kay Kristo, ay ang Diyos. Hindi dahil magaling ang mangangaral, hindi dahil mahusay yung church, hindi dahil ang ganda ng programa, kundi dahil ang Diyos ay naging mabiyaya. Ang lahat ng luwalhati ay sa Diyos. Verse 3 ng Galatians 1, Grace be to you and peace from God the Father. Dahil lang po. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God our Father, to whom be glory forever. Amen. Again, nilatag siya ni Apostol Pablo yung ebanghelyo, binigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan, para tayo ay maligtas from this present evil world. At anong lundo? To whom be glory forever and ever. 1 Peter 5:10, but the God of all grace, who hath called us, tinawag tayo sa kaligtasan ng Diyos, unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Again, bakit hanggang ngayon nasa pananampalataya ka? Bakit hindi ka natatangay ng agos ng sanlibutan? Bakit hanggang ngayon ikaw ay Kristiyano? Sobrang tindi ba ng faith mo? Sabi na salita ng Diyos, after you have suffered, God had perfected you, established you, strengthened you, and settled you. It is the work of God. Kaya ka nagpapatuloy sa pananampalataya. Anong lundo? To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Jude 1:24. Again, yung Jude dyan, Judas, ay hindi yung nagtraidor, kung hindi ito yung half-brother ng ating Panginoong Jesus na pagkatapos mabuhay muli ni Jesus ay naging mananampalataya at isa sa mga leader sa church sa Jerusalem. So si Jude, na half-brother ni Kristo na mananampalataya, hindi si Judas. Jude 1:24, now unto Him that is able to keep you from falling. Why are you not falling? Bakit hindi tayo nawawala again sa pananampalataya? Because He is able to keep us and to present you faultless before His presence, before the presence of His glory with exceeding joy. Listen, mga kapatid, hindi tayo perfecto. Kung tayo magiging honest, the best day we have as Christians, magiging honest tayo, kulang pa din. But He will present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. At dahil sa Kanya, verse 25, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and forever. Amen. Pansinin ko lang yung bandang dulo, both now and forever. So hindi ito far in the future lang. Now and forever. Sa Kristyanidad, all the glory belongs to God. Soli Deo Gloria. Ang punto ng lahat ng ating binasa ito, from our election from eternity past to our future glorification, from the beginning to the full consummation of our salvation, it is all done and designed to give glory to God and God alone. Nakadesenyo ang kaligtasan natin mula sa walang hanggang nakaraan na tayo ay pinili, hinirang ng Diyos, hanggang sa hinaharap na tayo niluwalhati na ng Diyos. Lahat ng ito ay nakadesenyo para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon lamang. That's why, as we have asked kanina, bakit by grace through faith? Bakit by grace through faith? Kasi doon maluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Kung, listen ho,
kung meron kayong ma-encounter, hindi para makipagtalo, pero para pag-isipin nyo sila. Kung ang mga mananampalataya nung lumang tipan ay naligtas by works, therefore, pwede silang magmalaki. Malinaw ho ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So muli, mga kapatid, malinaw ang scripture, in the church, glory should be given to God and God alone. Mag-ingat ho tayo sapagkat meron, sad to say, even in Baptist churches, merong mga pastor na gusto nila sa kanila ang luwalhati. Sila ang maitaas, sila ang bida. I'm speaking from experience na nakausap ko mismo yung pastor. Ang sabi niya, dapat laging pogi ang pastor. Hindi naman siya pogi. Oh, literally, hindi pogi yung pastor na kausap ko. Pero dapat daw sa church, laging pogi ang pastor. Pag meron daw mali ang pastor, dapat akuin daw sa iba. Ibigay daw sa iba yung mali. Sisihin ng iba. Oh, mga kapatid, sa church, unto him be glory in the church. Now, i-define natin. Kung naalala nyo ho, kulang na para tayo ng kopya ng brochure. Naubos na yung mga brochures natin. Magpiprint tayo ulit. At pinag-aralan natin ito sapagkat sa ating mga brochures, bibigay natin sa mga first-time visitors para mayroon silang idea ano ba ang mga tinuturo, ano ba ang prinsipyo dito sa Jesus Christ Baptist Church. Well, isa sa mga kahuli-hulihan na itong ang Soli Deo Gloria, to God alone be the glory. Anong definition? Para sa Diyos lang ang papuri at karangalan. Ito ang pinahayag ni Apostle Paul sa Romans 11 verse 36. Nabasa natin kanina. Nang isulat niya, sa kanya ang karangalan magpakilanman. Amen. Ang mga salitang ito ay natural lang nakasunod ng mga naunang sinabi. Ano ba yung naunang sinabi? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa kanya. For of him, through him, and to him are all things. And because of this truth, dahil lahat ng mga bagay ay talagang mula sa Diyos at para sa Diyos, kaya masasabi natin, sa Diyos lang ang papuri at karangalan. To God alone be the glory, or Soli Deo Gloria. Muli, Romans 11 verse 36, for of him, through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Tingnan natin ng konti ang konteksto nito. This statement comes at the end of Paul's expression of worship and praise of God's great wisdom, power, and work in all of salvation. Itong verse 36 ng Romans 11 ay nasa dulo ng papuri ni Pablo sa Panginoon. Sa kanyang pagkamangha, sa kanyang panggigilalas, sa gawa, plano at kaparaanan ng Diyos ng kaligtasan. Ito yung pinaka-exclamation ng papuri ni Pablo sa Diyos. To him be glory forever. Amen. Basahin natin sa Romans 11:33. Muli, ito yung simula ng doxology. Ito yung simula ng praise. Nagtuturo si Pablo, nagtuturo. And then sa kanyang pagtuturo, nagbanggit siya ng mga katotohanan. Kung nyo naalala, pinag-aralan natin Romans 11, an overview. Pagkatapos sabihin yung mga katotohanan, ang lundo niya is praising God. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. Napakalalim ng karunungan at kaalaman ng Diyos. How unsearchable are His judgments. Kung meron kang hindi maunawaan, guess what? Ang sabi ng Biblia, unsearchable. And His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again? Meron bang tagapagpayo ang Diyos? Meron bang nagbigay? Meron bang nagpakimkim sa Diyos na merong obligasyon ng Diyos ngayon sa Kanya? Wala. Verse 36, for of Him, and through Him, and to Him. It's all of God. It's all of God. Are all things, to whom be glory forever. Amen. So tingnan natin. All of salvation
is for God's glory. Ang lahat patungkol sa kaligtasan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dahil malungkot siya at gusto kanyang makasama sa langit. Hindi dahil super valuable mo at obligado siyang iligtas ka, or hindi mas mahal ka niya kaysa kay Jesus, kaya sinakripisyo niya si Jesus para sa iyo. No, 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 no. Ginawa niya ang lahat ng ito ng kaligtasan para sa kanyang kaluwalhatian. Reviewin natin ang Romans chapter 1 hanggang chapter 3. Ang malinaw na sinasabi, ang tao ay makasalanan. Guilty ang lahat ng tao. Hudyo ka man o hintil, relihiyoso ka man o taong bundok, guilty ka. Guilty tayong lahat. Nasa ilalim tayo ng hatol. Romans chapter 3 verse 21 hanggang chapter 5. Makikita natin dito ang provision ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ang pangangailangan ng pananampalataya lamang upang maligtas. Romans chapter 6. Makita natin yung believer's freedom from the slavery of sin. May kalayaan ang Kristiyano mula sa pagkaalipin sa kasalanan. But at the same time, sa chapter 7, the believers struggle with indwelling sin. Kahit mananampalataya tayo, nakikipaglaban pa rin tayo sa nakataahang kasalanan. Pagdating sa chapter 8, the believers secured salvation. Kung nyo naalala, pinag-aralan natin ang lahat ng yan. Sa chapter 9, God's sovereignty in salvation. Sa chapter 10, man's responsibility in salvation. Sa chapter 11, God's clear plan for Israel's salvation. So na makita nyo mula chapter 1 hanggang chapter 11, it is about salvation. It's about salvation. At pagdating sa chapter 11, merong surprising, parang nakakagulantang na katotohanan na sinabi si Pablo. Ang sabi sa verse 25, "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery." Ano yung mystery? Lest you should be wise in your own conceit. Ano itong mystery na ito? That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Merong kabulagan sa Israel. Bakit karamihan, bakit generally ang mga Hudyo ayaw sumampalataya kay Jesus? Napakakaunti. Comparatively sa kanilang populasyon ng mga Hudyo, napakakaunti ng mga nagiging Kristiyano. Because blindness in part is happened to Israel. Salamat sa Diyos, hindi total blindness. Meron pa rin mga naliligtas. Verse 26, "And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them when I shall take away their sins." Merong tipan ang Diyos that God will take away their sins at darating yun. Pagdating sa verse 32, "For God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all." Ito yung sinabi ni Pablo. God had concluded them. Sino yung them? Israel. Generally, again, hindi lahat. God had not cast away His people. May mga Hudyo pa rin naliligtas. Pero God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. Naalala niyo sa Book of Acts, nung tinalikuran, ni-reject ng mga Hudyo ang Ebanghelyo, ang sabi ng mga apostol, "We turn now to the Gentiles." Sa pagtanggi nila sa Ebanghelyo, sa pagtanggi nila sa Mesiyas, ang kaligtasan ay nakarating sa ating mga hentil. Wow! At pagkasabi ni Pablo nito, God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. At kabilang tayo dun sa all na yun. Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Or who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given to Him, that it should be recompensed unto Him again. Again, from chapter 1 hanggang chapter 11, for of Him, and through Him, and to Him, are all things, particularly in salvation. To Him be glory forever. Amen. So muli, sa Soli Deo Gloria, all of salvation is for God's glory. Bakit ka iniligtas ng Diyos? Para maluwalhati ang Kanyang pangalan. Bakit niya ibinigay si Jesus? Yes, dahil mahal niya tayo. We do not take away from that.
pero para maluwalhati ang kanyang pangalan. Point Romans 1 to 11 is all about God's plan, provision, and work of salvation. And it is all for His own glory. Now, maliit na sidetrack. Merong mga iba pambihira, parang napaka-narcissistic naman ng Diyos. Gusto niyang laging siya ang maluwalhati. At tama lang. Mga kapatid, listen. Bakit mali para sa atin na kunin ang luwalhati? Bakit mali? Kasi merong mas karapat dapat luwalhatiin kaysa sa atin. Kaya mali at kasalanan para sa atin na kunin ang luwalhati. Bakit tama lang sa Diyos na kunin ang lahat ng luwalhati? Kasi walang mas mataas sa Kanya. At karapat dapat lang siyang luwalhatiin. Salvation is designed that all glory be to God and not man. Nakadesenyo ang salvation. Parang lahat ng luwalhati ay mapa sa Diyos lamang at hindi sa tao. If sikat na sikat, alam natin ang verse na ito. Ephesians 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not yourselves, it is the gift of God, not of works. Bakit daw? So ito yung malaking problema muli ng mga nagtuturo na sa lumang tipan by works at sa tribulation period by works daw. Well, man can boast kung ganun. Walang puwang ang pagyayabang. From the Old Testament to tribulation period, walang puwang ang pagyayabang. It's all by grace through faith. Now, hindi lang all of salvation is for the glory of God, all of creation is for His glory. All of creation is for His glory. Revelation 4:11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Bakit daw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? For His pleasure. For Him. Sino mga nagluluto dito? Ang nagluluto? Taas ang kamay? Nagluluto? Taas ang kamay? Nasubukan nyo na gumamit ng martilyo sa pagluluto? Martilyo? Nasubukan nyo gumamit ng martilyo sa pagluluto? Bakit? Pag ginamitan mo ng martilyo ang pagluluto, ano mangyayari? Masisira yung kalan, masisira yung kawali, masisira yung ulam. At baka masira yung martilyo. Well, hindi masyado. Pag ginamit mo pag mali ang tools na ginamit mo para sa bagay na yun, hindi dahil ang martilyo ay hindi para sa pagluluto, ang martilyo ay para sa pagpukpok. So pag ginamit mo siya sa iba, pwede itong makasira o masira. Kuha niyo ho? Listen. Young people. Kagabi, may napanood akong video ni Gilbert Arenas. Sino nakakaalala kay Agent Zero? Gilbert Arenas, mahusay na basketball player. Nag-retire si Gilbert Arenas ng 32 years old. Meron siyang $100 million. Nung in-interview siya, okay, 32 years old ka, meron kang $100 million, kamusta ang buhay mo? Ang sabi niya, ang buhay ko ay nakalimutan ko yung pinaka-term. Sa madaling salita, walang kwenta. Kasi ang buhay ko mula 6 years old ako, ang buhay ko ay basketball. Ngayon, retired na ako, wala nang basketball, ano pang buhay ko? May 100 milyon siya, hindi niya alam para saan yung buhay niya. Mga young people, pwede niyong habulin yung pera, kayamanan, kasikatan, pero hindi para doon kayo nilikha. At lahat tayo ay nilikha para sa Diyos. At pag ang buhay mo, listen, pag ang buhay mo ay ginamit mo para sa kasikatan, kayamanan, kapangyarihan, masisira. Kasi hindi para doon ka binigyang buhay ng Diyos. Nilikha tayong lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Romans 1:20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. So, yung mga ginawa ng Diyos, yung mga nilikha ng Diyos, pero pinapakita, ano daw? Even His eternal power and Godhead. Yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at yung kanyang pagka-Diyos naka-display through His creation. Grabe. Makailan, may pinapanood na video si
si Timmy. Yung comparison ng mga stars sa universe. At pag pinanood nyo yun, madali nyo makikita na ang ating araw na isang bituin ay napakaliit kumpara sa ibang mga alam nating bituin. At merong bilyong, trilyong bituin na nilikha ng Diyos. Paano niya nilikha yun? And God said. Hayaan nyo mag-soak in yun ng kaunti. Nilikha ng Diyos ang lahat ng yan. Ng isang salita lang. Dinidisplay ng lahat ng buong sannilikha ang kalwalhatian, kapangyarihan, karunungan ng ating Panginoon. Psalm 119 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. So sa madaling salita, ang creation ay may sinasabi. Ang sinasabi ng creation, ang kaluwalhatian ng Diyos. So all of salvation is for the glory of God. All of creation is for the glory of God. Number 3, all of Christian life is for the glory of God. Ang buong buhay Kristiyano ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians 10:31, ito yung tema ng youth conference last year. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. So we must live for glory, not for our glory, but for the glory of God. Colossians 3:17, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ano man ang gagawin mo, gawin mo para sa pangalan ni Jesus. Gawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. So hindi ibig sabihin yan, mga estudyante, huminto kayo sa pag-aaral. Ang ibig sabihin yan, mag-aral kayong mabuti para maluwalhati ang Diyos. Hindi ibig sabihin yan, tumigil na sa pagtatrabaho, dito na lang tayo sa church. No, ibig sabihin yan, magtuloy kayo sa pagtrabaho at pagkahusayan ho natin para maluwalhati ang Diyos. May nagtanong, I believe kay Martin Luther, si Martin Luther ang tinanong, paano daw ang isang sapatero, alam niyo yung sapatero, gumagawa ng sapatos, paano daw luluwalhatiin ng Diyos, paano daw luluwalhatiin ng sapatero ang Diyos? Dapat ba lagyan niya ng cross lahat ng sapatos na nilalagay ang ginagawa niya? Dapat ba lagyan niya ng John 3:16 ng lahat ng sapatos na ginagawa niya? Sabi ni Martin Luther, hindi, dapat gumawa siya ng matibay na sapatos. Kasi kung siya'y Kristiyano, tapos yung sapatos na ginagawa niya, sira lagi, pambihira. Nandadaya ka. Makakita niyo ho? Ecclesiastes 12:13, napakakilalang talata, for let us hear the conclusion, the whole matter. Tinignan ni Solomon ang buong buhay ng tao, kayamanan, kasikatan, kaalaman, kapangyarihan, lahat na kay Haring Solomon. Pero ang sabi niya, walang kabuluhan. Kung hindi iiwan mo, iiwan ka. Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, kung hindi iiwan mo, iiwan ka. Anong conclusion ng lahat ng bagay? Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Actually, yung word na duty is supplied word for this is the whole of man. It can mean for this what it means to be man. Fear God and keep His commandments. And lastly, all of the four solas is for His glory. Sola Scriptura. Kapag binasa natin ang Scripture, as we have read kanina, ang sabi ng Scripture, for of Him, and through Him, and to Him, are all things, to Him be glory forever. Amen. Hindi malabo ang mensahe ng Biblia, ang lahat ng luwalhati ay sa Diyos lamang. Ang Christ alone ay nagbibigay papuri sa Diyos lamang. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, nagkatawang tao si Jesus,
He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also hath highly exalted him. God exalted Christ and given him a name above. He given him a name which is above every name, that in the name of Jesus every knee should bow, all things in heaven and all things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ang Christ alone, solus Christus, ay hindi kompetensya ng soli Deo Gloria. At pag tinataas natin si Jesus, hindi ito at the expense ng pagtataas natin sa Ama. No, actually, as we exalt Christ, we exalt God the Father, we exalt God. Tinataas natin ang Diyos when we exalt Christ. Grace alone exalts God. Is for the glory of God. Sola gratia. In the ages to come, Ephesians 2 verse 7, in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Actually, may verse na nawala dyan. Brother Giselle, pwedeng paki-post yung verse. Ephesians chapter 2. Simulan natin sa verse number 5. Sorry ho Mayroong slide na napatungan. Ephesians 2 verse simulan natin verse 4, verse 4. Sensya na po. Gusto ko lang makuha natin yung buong thought. Ephesians chapter 2 verse 4. But God, kung naalala niyo ho, Ephesians 2, 1, 2, 3, patay tayo sa kasalanan. At kahit patay tayo sa kasalanan, pagdating sa verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, verse 5, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace are ye saved. Muli, patay tayo sa kasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan, pero niligtas tayo ng Diyos, binuhay tayo muli ng Panginoon. Again, gawa ng Diyos. By grace are ye saved, verse 6. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Muli, that is in Christ. Pagdating sa verse 7, that. At yung word na that, sa Tagalog ay, anong Tagalog ng that? Upang. Kung kaya't. Bakit daw ginawa ng Diyos ito? Bakit niya yung mga patay sa kasalanan ay binuhay niya? Bakit niya niligtas sa pamagitan ng kanyang biyaya? That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace. Hanggang sa walang hanggang hinaharap, i-display ng Diyos yung kayamanan ng kanyang biyaya. Mga kapatid, may iba't ibang paraan para i-display ng tao yung kanyang kayamanan. Yes? Iba nagpapatayo ng napakalaking bahay para i-display yung kanilang kayamanan. Bumibili ng napakagigarang sasakyan para i-display yung kanilang kayamanan. Nagsusuot ng napakamamahaling mga alahas at damit para i-display yung kanilang kayamanan. Paano i-display ng Diyos sa walang hanggang hinaharap ang yaman ng kanyang biyaya? Paano i-display? Ayan, no, merong makasalanang nasa langit. Merong makasalanang naligtas. At display yun ng biyaya, kayamanan ng biyaya ng Panginoon. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Balik tayo sa ating slide. Thank you, Brother Justin. For by grace are ye saved. But bro, ba't naman yung biyaya lang ng Diyos ang i-display? Kasi daw, verse 8, for by grace are ye saved. Through faith, and that not ourselves is the work of God. It is the gift of God, not of works. Lest any man should boast. Walang kompetisyon. Ang lahat ng luwalhati ay sa Panginoon. Sola Scriptura, for the glory of God. Solus Christus, for the glory of God. Sola fide, for the glory of God. Sola gratia, for the glory of God. Again, nanaktawan natin. Sola fide, faith alone is for the glory of God. Ephesians 1 verse 13, in whom, that is in Christ, He also trusted, na nagtiwala ka kay Kristo. Equivalent niya na ikaw ay nanampalataya kay Kristo.
Kailan? After that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of purchased possession. Para saan? Unto the praise of His glory. Para sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya, para sa pagkapuri ng kanyang kaluwalhatian. So faith alone is for the glory of God. No soli Deo gloria. Glory to God alone. Bakit? For of Him, and through Him, and to Him are all things. All things in creation, all things in Christian life, all things in salvation. For Him, for of Him, galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Therefore, ang lundo, ang lahat ng maluwalhati ay sa Kanya lamang. Sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. It's all for the glory of God. Now, i-apply natin sa JCBC, mabilis lang. The 5 solas and JCBC. Ano dapat ang epekto niyan sa ating church? Bibigyan lang ako ng 3. Number 1, by the grace of God, Jesus Christ Baptist Church will stand in, fight for, and will be guided by these clear truths. Ang Jesus Christ Baptist Church ay tatayo, ipaglalaban, at gagabayan ng 5 napakahalagang katotohanan na ito. Scripture alone, Christ alone, grace alone, faith alone, for the glory of God alone. Hindi tayo aalis dito, ipaglalaban natin ito, at ito magiging gabay ng church na ito. Number 2, by the grace of God, all preaching and teaching in this church will abide by and reflect these truths. Mananatili, hindi aalis sa 5 katotohanan na ito ang mga pagtuturo, even sa Sunday school ng mga bata, Sunday school dito, mga pangangaral ng salita ng Diyos, fellowships, whatever na nandun ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, hindi aalis. Mag-a-abide at isasalamin ang mga katotohanan na ito. And number 3 and last, by the grace of God, all activities in this church will be in accordance with and for the promotion of these truths. Lahat ng gagawin natin, kanta, yung mga kanta sa church, it will never be for the entertainment ng tao. Ang kanta sa church is all for the glory of God. Ang kanta sa church ay dapat puno ng scripture, nagtataas kay Kristo, nagpapakita ng biyaya ng Diyos, nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Whatever activity na gagawin natin sa church, it will not be just for sa ating preference. No, it should be in accordance with these truths and promoting these 5 solas. Muli, hindi dahil gusto lang nating maki-identify sa Reformation. Because this is true and central sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. At pag humiwalay ka dito, ikaw ay pa-depart na sa pagiging Kristiyanong iglesia. So, nawa, ingatan tayo ng Panginoon, mahabag sa atin ang Panginoon na today, moving forward, hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus, hindi natin alam kung bukas o the next hundreds of years, bago dumating ang ating Panginoong Jesus, so masumpungan ng church na ito ay nakatungtong, pinaglalaban, at ginagabayan ng mga katotohanan ito. Meron ho bang may tanong? Pwede po mong tanong? At pag sakali kayo may tanong, pakitaas ang kamay, pakihintayin niyo ho yung mic para marinig din ho ng ating mga kapatiran online.
Meron ho ba? Sa online ho? Baka meron ho may tanong sa online, sa comments section? Wala? Wala ho? Wala may tanong? Sana ho dahil yan ay dala ng kalinawan, hindi dahil sobrang labo, Brother Paul, hindi ko makapag-start ng tanong. Hopefully, dahil malinaw, ano ho. Well, meron ho nag-text na tanong si Brother Boy. Sabi niya, good AM, ang mga hindi elect ay up to knowledge only at never can come to through faith. Wala sila Holy Spirit, kaya siguro may mga hindi talaga nagpapasakop sa truth of God. Yes, hindi sila makakarating sa pananampalataya, hindi dahil hindi sila elect, kundi dahil ayaw nila. Kung naalala niyo yung ating pinag-aralan, muli, ang consistent na testimony ng salita ng Diyos, and that should be also our testimony, ay hindi dahil hindi sila pinili, kundi dahil ayaw nila sa Panginoon. Ngayon, tayo, bakit tayo sumampalataya? Dahil pinili tayo ng Panginoon. At ang luwalhati ay pupunta sa Panginoon lamang. Next, okay lang ba sa tunay na ligtas ang manatili sa faith or faith plus works or losing salvation kung ganun ligtas kaya siya talaga? Well, hindi ho okay. Pag nasumpungan mo, Brother Paul, yung church na pinupuntahan namin, ang tinuturong kaligtasan by works, ang tinuturong kaligtasan by membership. Sa madaling salita, nagtuturo ng ibang daan ng kaligtasan. Ang sabi ng salita ng Diyos, come out from among them. Bakit ka mananatili sa hindi isang totoong Kristiyanong iglesia? Anong dahilan? Anong dahilan? At ngayon, kung alam mo na yung katotohanan at alam mo na yung church na yung kinabibilangan na hindi nagtuturo ng katotohanan at nananatili ka doon, baka yun ay ebidensya na hindi ka talaga kumbinsido at hindi ka talaga tumatangan sa tunay na pananampalataya. Number next, Ephesians 2:8-9, alin ang gift of God? Yung grace o yung salvation o yung faith? Lahat po. Pag binigyan ho natin ng pansin yung Ephesians, balikan na natin, nasa na ba yung verse na yun? Ayan. Verse 8, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. Actually, redundant yun. Grace na nga eh. And that not of yourselves. It is the gift of God. Actually, pag pinag-aralan niyo ho, ang pinaka-nearest object ay yung faith. Pag dinaan natin sa grammar, ang pinaka-nearest object ay yung faith. For by grace are ye saved through faith. Faith is not of yourselves. It is the gift of God. Faith is a gift of God. Kahit yung pananampalataya na in-exercise natin para maligtas, ito ay regalo galing sa Panginoon. But again, through this verse and other verses of Scripture, the whole of salvation, dahil gawa ito ng Diyos, it is the gift of God. Pero sa Ephesians 2, verse 8, malinaw na ang ating pananampalataya ay regalo ng Panginoon. Not of works, lest any man should boast. Meron pa ho bang tanong? Sakali? Baka sakaling habang nasagot natin yung mga tanong na yun, ay meron pa hong wala? Kung wala, I hope dahil yun ay dala ng linaw. At kung sakali mo meron sa inyo na, Brother Paul, may tanong ako, kaya lang gusto ko sana pero sa natin pag-usapan, pwede huyaan sa atin hong, ayun, si Brother Totoy. Good morning po sa atin lahat. Tatanong ko lang, Brother Paul, halimbawa, ang isang manggagawang Kristiyano, empleyado, dumating sa point na parang gumagawa ka ng mahusay, pinagbubuti mo yung trabaho. Siyempre, for the glory of God. Pero, parang at in the back of your mind, parang kumukuha ka rin ng, parang kumukuha ka rin ng kaunti na mapansin ng boss mo o ng management para magkaroon ka ng raise or ma-promote. Yun ba parang nagkakasala tayo na parang yung kaluwalhatian na dapat lahat para sa Panginoon parang kumukuha tayo ng kaunti. Nasubukan ko i-frame yung sagot. Sandali lang po. Dahil maliwanag ako sinabi ng salita ng Panginoon, kahit sa Ephesians, sa Colossians, na yung mga servants, at isang aplikasyon noon today is sa mga employees, ay kailangang trumabaho, at yung paggawa ay parang paglilingkod nyo sa Panginoon. So therefore, really sa Kristiyano, ay ikaw ay servant ni Kristo. Kahit na ikaw ay empleyado sa ibang opisina, sa ibang kumpanya, kahit ikaw ay guro o anuman ang yung larangan, ay nagtatrabaho ka, at again, ginagawa mo yung the best na yung magagawa,
para maluwalhati ang Panginoon. And yes, na yung constant struggle na kailangan constantly i-remind natin yung ating sarili na itong ginagawa natin ay para maluwalhati ang Diyos. Sapagkat kung hindi tayo magiging maingat, dahil may nakatahan pa rin kasalanan sa atin, napakadali na mahulog tayo sa ginagawa ko yung mabuti para maluwalhati ako at para mapuri ako. Now, siguro magandang halimbawa sa atin dito ay si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ang sabi niya, but by the grace of God, basahin na lang natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 10, kung tama ang alala ko. Ayan, but by the grace of God, I am what I am. Biyaya lang ng Diyos, kaya siya ganun. Ano man yung na-accomplish niya. And His grace which was with me, was bestowed upon me, was not in vain. Hindi walang kabuluhan yung biyaya ng Diyos. But I labored more abundantly than they all. Hindi nagyayabang si Pablo. He's just stating the facts. I labored more abundantly. Pagdating sa labor, Christian work, pinakamarami yung kay Apostol Pablo. Pagdating sa accomplishments, humanly speaking, pinakamarami si Apostol Pablo. Pagdating sa pagtitiis, sa persecution, pinakamarami ang kay Apostol Pablo kumpara sa ibang mga apostol. Pero sinabi pa rin yan, yet not I, but the grace of God which was with me. Now, particularly sa tanong ni Brother Totoy, kung tayo ay nagnanasa, kasi very thin line lang. Nagnanasa tayo na ma-promote. Bakit? Pag na-promote ako, tataas ang sweldo. Pag natamaas ang sweldo, mas mapoprovide ko ng mabuti ang pamilya ko. At isang araw, pag-aaralan natin mga kapatid, yung text na lagi nating binabasa about offering. And God is able to make all grace abound toward you. That ye, should having all sufficiency in all things, may what? Abound to every good work. Napakaganda na puntirihim, Lord, payamanin mo ko para mas marami akong magawang mabuti. Lord, ipromote mo ko sa trabaho para matagdagan ang sweldo ko para mas marami akong magawang mabuti. Lord, pagpalain mo yung negosyo namin para mas marami akong magawang mabuti that we may abound to every good work. So yun yung babantayan natin. Yung nagiging rason natin. Gusto ko lang ba na palakpakan ako? At kung sakaling masumpungan natin yung ating sarili na natatapos tayo sa ating sarili, nagiging siling ako, humihinto ako, hindi yung para maluwalhati ang Diyos. Then, dun ho nagkakaroon ng panganib. Again, kailangan natin maging mapagbantay sa bagay na yon. Na maging seryoso tayo at maging watchful tayo na talagang yes, darating ang time, may pupuri sa'yo, may papansin sa'yo, lalo na kung ikaw talaga sa pagiging Kristiyano ay ginagawa mo yung the best of your ability. And then, sabihin na, oh Brad, very good yung gawa mo, very good, very good. Yes, masaya ka. Pero nawa, handun yung effort mo na ibigay ang papuri sa Panginoon. So, kailangan ho na maging mapagbantay sa bagay na yun. Dahil kay Apostol Pablo siguro ito yung gawin nating example, yet not I, but the grace of God which was with me. So, hindi sa pagtataas ng kanyang sarili, kundi sa pagtataas pa rin ng biyaya ng Diyos sa buhay niya at yung mga na-accomplish niya. So, I hope nakatulong ho kahit paano. Meron pa ho ba? Kung wala na, dako tayo sa ating break time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa salita mo. Oh Lord, thank you. Hindi mo lamang kami niligtas ng iyong biyaya, kundi Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay para luwalhatiin ka. Lord, tunay, ang kayamanan, ang kasikatan, ang kapangyarihan, lahat ng ito ay isang araw mawawala, mapaparam, mabubulok, napakadaling nakawin, napakadaling mawala. Pero o Diyos, salamat sapagkat hindi mo kami binigyang buhay at hindi mo kami iniligtas para lang sa mga napakabababang mga bagay na ito. Kundi iniligtas mo kami para sa iyo, para maluwalhati ka. O Panginoon, saan mo man kami tinawag, saan mo man kami nilagay, bilang mga estudyante, bilang mga ina ng tahanan, ama ng tahanan, empleyado,
negosyante. Lord, saan mo man kami nilagay? O tulungan mo kami na patuloy na maluwalhati namin ng iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. And Lord, as we seek to glorify your name, as habang inoobserbahan namin ang iyong sanlilikha, habang kami namamangha sa kaligtasan na iyong ginawa, tunay nawa, Panginoon, maibigay namin sa iyo ang papuri at maipakita namin sa pamamagitan ng aming mga buhay ang pagbibigay papuri namin sa iyong pangalan. Ingatan, gamitin mo kami patuloy para sa iyo at pagpalain mo rin po ang time ng aming fellowship at ikaw pong maghanda rin sa aming pagsamba. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon ho tayo ng 15-minute break, 10 a.m. po, magsisimula ang ating worship service. God bless po.